And ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. Sabay-sabay. Jesus saith unto her, that I speak unto thee am he. Let's pray, Lord. Mga salamat sa iyong salita, Panginoon. I pray kayo pang magpala. Turo sa amin, napaka-importanting message at passages, Panginoon, na aming pag-aaralan. Makuha namin to, Lord. Mga salamat sa dito, Lord. Yung mga wala, Panginoon. Turuan niyo po sila, magtapat at pahalagahan, Panginoon. Yung sa gawain. Mga dito, Panginoon, kami po yung makinig naman. Magtindihan namin yung kalooban sa amin, Lord. May gawa ito, Lord. Kailangan po, Lord, alahan niyo na aming anniversary, Panginoon. Handaan niyo po, Lord, bawat isa. Okay, multi-chapter, magpapala, Panginoon. Yun is mga speaker, Panginoon, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako na po. Magandang hapon. Good evening po sa lahat. Salamat, andito kayo. Isa to sa mga sikat lagi kong binabalik-balikan. Amen? John 4, Woman in the Well. Kaya ito yung ating tatalakayin ngayon, no? So, balikan lang last 4 weeks natin, no? Sa John 2:c, Jesus knew what was in man. Alam ni Jesus kung anong meron sa tao. Sabihin, iniisip, paano mag-isip, okay, paano magwala, ano yung mga passion natin na nagdadrive sa atin minsan, di ba? Para magkasala at iba naman, may mga magandang ginagawa din naman ng tao, kaso paiba-iba, kaya dapat malaman nyo rin yun, okay? Huwag nyo bibigyan tiwala nyo sa kahit sinong tao. Pwede magtiwala, pero yung lubos na pagtitiwala mo sa Diyos lang. Amen? Nakikinig ba kayo? Lalo mga bata, yan, lumalaki na kayo. Di-decide kayo. Minsan sa religion lang, dahil ang dami natitisod eh. Iba, naloko isa, 2 beses, 3 beses. Ayoko na. Lahat kayo mali, ganun. Huwag naman ganun. John 3:a naman, importante, napapunta you must be born again, the mystery and necessity of the new birth. Very basic. Kailangang maligtas. Ngayon, ganun din yung ano natin dito eh. And then, believe the light and heavenly things, John 3:b. So, paniwala mo si Jesus yung light, maniwala ka sa Kanya, may mga bagay na mas mataas, mababaw. Matutunan natin kung paano i-deal yan. Ilagay yung maintindihan natin kung saan yung ano, kasi hindi ibig sabihin mababaw, hindi na importante. Lagay mo lang doon. Alamin mo lang na doon lang siya. Ito mas mahalaga, mas sobrang halaga, kaso hindi naman abot ng iba, kaya dapat marunong ka mag appropriate. And last week nga, John 3:c, set his seal that God is true. Belief din yan, no? Humility, faith, and assurance. Makita natin yung John the Baptist din, no? At actually, si John the Baptist nagsabi nun about Jesus. So, kailangan maging humble tayo, maniwala, manampalataya, tayo masisiguro. Though, ano ba yung iniisip ko nung kailan? Kasi nga iba minsan kayo, siguro, yun nga, pag naloko kayo, 1 beses, 2 beses, minsan parang kayo na magtiwala. Okay? So, alamin nyo lang kung kanino kayo magtiwala. At yun nga, anong tiwala, anong level ng tiwala ibibigay nyo. Kaya ngayong gabi, medyo simple lang. Title natin ngayon is God wants true worshipers. God wants true worshipers. Pwede mong baliktarin yun.
Pwede mo sabihin nga, be the true worshiper that God is seeking. Parang ganun. Basically. Kasi, sa panahon natin, alam na alam nyo, daming peke, parami ng parami, iba-ibang playboy, kanya-kanyang kalokohan, is wala nang pakialam actually sa Bible yun. Hindi nga magkakaganon yun. Kung kailan ba yung mga iglesia ni Manalo, maano na naman. Wala na naman sa Facebook. Lahat ng kulto andyan na. Paano sirain ng Panginoon. So kaya ang Diyos, hindi siya yung andun na okay na yan, basta sumasamba, pray, okay na yan. Malalaman natin ngayon, at actually in many ways alam nyo na yan eh. So binasabi natin, totoo naman, ang Diyos ay mabuti, napakamatalino, mapangyarihan. At the same time ay mataas din of course ang kanyang pero inaabot niya tayo. So pero anong hinahanap niya ngayon para sa kanya naman? Eh tayo, lagi na lang tayo minsan puro blessing, puro... Ano naman ang gusto ng Diyos pala sa sarili niya? Tanong niyo na ba yun? Dapat, no? So ito na nga yung topic natin ngayon. Anyway, ano muna tayo? Setting. Ano nangyari dito? Pagkatapos nun, ayan na. So, medyo tuloy to last week. Dahil nga anong chapter ba yun? Yung nagpakababa na si John the Baptist. Kasi panahon na para si Jesus talaga yung siya naman ang Panginoon eh. So, nangyayari dito, dumadami na yung follower ni Jesus, yung follower ni John the Baptist, kumukunti na. Normal yun. Kasi nga, parang nagbigay na siya eh. Hindi naman niya kukumpetensyahin yung Panginoon niya, di ba? So, inayaan niya lang. So, nagkakaganon nga. So, ito siya sabi siya last time sa inyo, parang nililinaw na hindi actually si Jesus yung nagbabaptize. So, okay lang din. Kasi sabi dito, he left Judea and departed into Galilee. So, kung alam niyo yung mapa, Judea, nasa bandang baba. Okay? Tingnan natin. Yun. Judah, up. Ito yung sorry. Yun yung time ng 12 tribes. Pero, ano naman yung mukha nyo. Nasa na ba yan? Ano na to modern day na to. Pero anyway, sige, balik tayo dun. So ito yung 12 tribes dati. Pero nung nasakop nga sila, di ba, yung northern is Israel. 10 tribes. Later yung Judah and Benjamin and Simeon. Though actually Simeon dong iba, umakyat daw yan eh. So pero nung panahon na ng Romans, yung Judah naging Judea. Actually yung halos yung buong Judea, and then nasa gitna yung Samaria, dating Israel. Diba? Kasi capital lang yung Samaria, pero wala na, nasakop na rin yun eh. So naging region na lang yun, region ng Samaria. And then yung Galilee, doon sa bandang taas. Ayan, doon sa bandang Sea of Galilee. Ayan. So ngayon, pupunta raw siya sa Galilee, galing siya Judea. Saan yung dadaanan niya? Samaria, no? May sabi dyan, and he must needs go through Samaria. So may kwento po dito, mabilis na mabilis. Diba, nung naunang nasakop ng Israel, sino yung sumakop sa kanila? Assyria. So ang ginawa doon, sila, dinisperse, napatay yung iba in exile. And then, pinalitan ng ibang tao, sinabi doon. To the point na talagang pinalitan sila. Talagang galit na galit sa kanila yung kalaban eh. Nangyari din later yung sa Judah. But anyway, yung Samaria, mas matagal, 150 years to 200 years silang naunang masakop. And then, so, may mga tao lagi natitira po dyan. So, pero ang ginawa nga nun, hinalo sa kanila yung mga tao. So, hindi na sila, wala na, halos hindi na sila Israelite. Okay? May natitira pero halos wala na. So kaya ganun po yung kwento nun, Samaria pa rin yung lugar, pero yung ibang tao doon, ibang klase na. Sobrang nahalo na sa religion, tsaka sa ethnicity, ibang-iba na sila. Pero makikita natin, may mga sarili pa rin siyang belief, ganun naman eh.
Kahit saang lugar, ganun yun. Pupunta ka ba sa ganyan? Inoperang ka na meron daw, sa Japan daw ngayon. May mga murang ano na, sino gusto may migrate doon? So, walang Baptist doon. Maraming lugar na ganun. O sige, pero sino yung pupunta doon? Siyempre may gusto sila doon. No? Depende sa kanilang inclinations din. Kaya I believe, nung mga pumunta sa Samaria noon, may gusto ding, ano daw yun Holy City daw yun Mayroon din silang sariling ganun, no? Kaya mamaya makita natin yung Samaritan. Yung woman of the well, may paniniwala din to some degree. Anyway, mamaya sasabihin dyan, hindi halos nakikipag-ugnayan yung mga Hudyo sa mga Samaritans. Okay, may kwento din tayo doon, yung the Good Samaritan, di ba? Sinadya ni Jesus yun na Samaritan yung bida, samantalang galit yung mga Hudyo doon. Magaling ang Panginoon sinadya niya yun. Okay, so alam niyo yung kwento. Anyway, tuloy tayo dito. So pupunta sa Galilee, nasa Judea sila, paakyat. Sinadya nilang dumaan doon. By the way, ang ano natin topic ulit yung God's, naghahanap ang Diyos ng worshiper. So medyo ikot tayo doon. Lahat ng verse may ano dyan may aral. So anong aral nakita natin dito? Ang unang nakita ko dyan, ibig sabihin, hindi mo kailangan umiwas. Itong iringan ng Samaritan tsaka Hudyo, mababaw naman yan Tayong mga tunay na manampalataya na hinahanap ng Diyos, hindi tayong, iglesia ni Manalo yan Hindi natin galit tayo lahat sa Katolik, hindi tayo ganun. Sinusubukan nga natin silang di ba? I-win. Kung ayaw nila, makisama pa rin natin. Pero nakatanim sa utak mo yung katotohanan, ingat-ingat ka dyan, lalo sa mga bagay na spiritual. Huwag ka papadala doon. Pero kung bibili ka lang sa kanya ng kung ano, pagkaibigan, walang problema doon. So ito si Jesus, okay, mayroong bias at prejudice yung ibang kababayan ko. Walang pakialam doon. Tuloy lang siya doon. Yan ang another lesson dyan. Sa mga true worshipers, alam mo kung stable ka at secure ka sa pananampalataya mo. Kaya hindi ka basta-basta ma-sway. Pero hindi mo sila mababa yung tingin mo na alam nyo yan, sa soul winning, ganun tayo, di ba? Puntahan natin yan, tingnan natin kung may kinig, di ba? Hindi tayo yung tinatawag sa psychology na yun nga, in-group, out-group thinking. Hindi tayo ganun. Amen? Mga tunay naman ang palataya. And sabi dyan, ito, background na naman, ito yung lugar kung saan binigay kay Joseph. Okay, Sychar. Andun siyempre yung Jacob's Well. So, medyo another lesson dito sa mga true worshipers, maganda alam niyo yung history. Katulad niya, nabanggit. Kasi nga, nabanggit yung lugar, minsan, doon tayo masyadong sa lugar, pero naaalala mo ano ba nangyari sa Jacob's Well, di ba? So, ang dami niyang hinukay nun Pero bandang huli, naaway siya, naghukay pa rin siya. Ngayon, nagkaroon ng hindi madaling maghukay. Pero pag nakahukay ka nun, blessing yun. Sa iyo, tsaka sa iba. Parang sa panahon natin, parang ganun sa pwesto, parang pwesto yan Yung mga pwestong maganda Kasi talagang nasa sentro ng daanan. Ganyan po yung Singapore. Alam nyo ba't yumaman yung mga yun? Daanan talaga sila ng traffic. Kasi minsan nakakasar din yung tinadaan natin ng traffic So yung mga lessons, so alam mo dapat hanggat maaari yung kwento. So yung setting pa lang, may matututunan ka na, blessing na. So yun nga, doon yung Jacob's Well, so sikat pa rin yun. Hanggang ngayon po actually, tinignan ko yun Yung Sychar, doon pa rin. Di ba kung iinom kayo doon? Jesus, so si Jesus, another lesson, si Jesus, alam niyo na, siya ay Diyos, pero nagkatawang tao siya, so siya napapagod siya. So another lesson, so okay lang, minsan mapagod tayo, amen? Pahinga lang, upo, pahinga, huwag yung todo pahinga. Later, sasabihin ni Jesus dito, nagpapahinga siya, nag-soul winning pa siya. Ganon. Diba? Alam niyo ba yung kwento sa mga Spartan daw?
Ang kwento ni Brother James, alam ko yun eh. Yung mga Spartan daw, pag nagpapahinga sila, nagbubuhat daw ng lag. Ikaw pa nagkwento nun? Ganun, patawa lang yun eh. Tayo din gano'n, kung nagpapahinga tayo, hindi talaga todo pahinga. Amen? Si Jesus gano'n, ano pa? So nahirapan, napagod siya, upo. At anong oras na? Alas 12 po yung 6 hours. So about, hindi pa alas 12, pero malapit na. So kainan yan. Amen, lunchtime. Pero mainit. So ngayon, may dumating na, yun nga, Samaritan woman, at siya ay higib. Jesus said unto her, give me to drink. So walang something na pero kung alam mo nga yung background nito, nasabihin niya dyan, na yung mga Hudyo walang kaugnayan sa Samaritan. Nag-iiwasan sila basically. Meron ba kayong ganyan? Iniiwasan nyo? So sana kung may iniiwasan kayo, mga dapat nyo iwasan. Huwag nyo iwasan yung hindi nyo dapat iwasan. At by default, hindi tayo yung ganun na umiiwas ka dahil lang, alam mo na, mababaw. Okay? Tandaan nyo yan. Si Jesus, siya ay Diyos eh. Kaso, talagang uhaw siya, humingi siya. So, hindi masamang humingi ng tulong. Ministry, gano'n. Hindi mahirap, hindi masama. Amen? For his disciples were gone away into the city to buy meat. Basically, naiwan siya. So, marami siya disciple, utusan niya yun eh. Kaso, kasi nga lunchtime, bumili. Hindi ko alam, magluluto pa sila dyan. Hindi ko alam. But basically, yun. And then the woman said, of Samaria said unto him, yan na nga yung sabi ko, how is it that thou, being a Jew, asketh drink of me? Bakit naman? Yun nga kasi may mga taong ganun. So, dapat hindi uso sa atin sana yun. Kasi sinisik mo yan, katulad yan, hindi mo kilala. Ang sinisik mo mabuti kang patuto, maging blessing ka. Makilala mo rin, hanggat maaari kung masyasyaran mo. So, hindi ka nahihiyang humingi ng tulong at lalong di ka umiiwas sa mababaw na dahilan. Nabanggit ko na yun, So, yun na nga lang sabi. Ba't ka na, nagtataka yung bakit ka nakipag-ugnayan sa akin? Yan. For the Jews have no dealings with the Samaritans. Hindi lahat. Sa kanila lang yun. Tayo, hindi tayo dapat ganun. Anyway, sabi dyan, Jesus answered and said unto her, ito na medyo in-steer na naman. Naalala niyo yung mga previous lesson natin? Marunong ka, alam mo yung ginagawa mo, binabasa mo ibang tao. Kung masyadong mababaw yan, iwas ka na agad sa bagay na walang kakwenta-kwenta. Kung matutulungan mo siya, damdam mo agad yun eh. So, steer mo siya sa tamang direksyon. So, si Jesus ganito. I believe, nung una, talagang uhaw nga siya eh. Kaso, binabanatan siya ng di ba, ng issue na wala namang kabagay-bagay. Siya wala siyang pakialam doon. Pero yung Samaritan, may issue sa kanya yon. Hindi dapat. Ngayon, yun na, gagawa niya ng paraan para masyara niya, basically, Kaya sabi niyan, Jesus answered to her, if thou knewest the gift of God. Ano yung gift of God? Maraming bagay, Pero ito yung pangatlo na malinaw. So, of course, yung Ephesians 2:8, Romans 6:23, and then ito. Okay? Tama yun, Kung alam mo lang yung regalo, maraming regalo ng Diyos, pero yun nga, isa yung kaligtasan na napakalaga. And who is it that said unto thee, give me to drink? Obviously, pareho na hindi alam, Hindi siya ligtas, hindi niya kilala kung sinong usap niya. Kaya sinasabi ng Panginoon, kung alam mo lang. Hindi ikaw yung mag-iisip ka pa ng, Samaritan kami. Tandaan niyo po yung pag tayo po ay ganun, pag binastos ka, hindi alam niyo, kaya mo lang, idalhin mo sila sa tamang direksyon. Okay? Ito ang ginagawa ni Jesus dito, So, kung alam mo lang, nako, hindi mo lang siya bibigyan, ikaw pa yung ihingi sa kanya. Nakita niyo ba yun? Ganyan na ganyan mo tayo soul winning, sa totoo lang eh. Isang gusto mong tulungan, kahit hindi pa soul winning, dito na lang, gusto mong tulungan, umaten ka, makinig ka, para matutunan mo yung dapat matutunan. Ganun tayo dito eh. Kasi nakihina ako pag late na naman, absent na naman. Kung alam mo lang. Kasi hindi. Pero tinutulungan mo. Amen?
Dito, ganun ang, ano na, ang layo ng level ni Jesus sa Muhammad. Anyway, kung alam mo lang, bibigyan mo na ako, magkano lang ang tubig. At ikaw pa yung ihingi sa atin. So, ganyan na ganyan tayo sa mga tao. Again, kung lingkod ka ng Diyos at soul winner ka. At papasok niya na po dito yung topic niya. Ang importante, di ba? Kaligtasan to eh. So, ikaw yung dapat humingi sa akin eh. Sabi din, di ba? At ang dinagdag niyang description sa water, obviously, hindi, again, parang last week, di ba? Sa John 3. Makalangit na usapan na, pinapasok niya. Hindi yung makalupa lang. Importante yung makalupa, pero hindi tayo dapat nananatili dyan. Amen? Parang buhay natin na hindi lang puro tayo kain. Hindi ka nabuhay para kumain. Kumakain ka para mabuhay, pero hindi ka nabubuhay para kumain. Okay, lagi narinig yan kasi kailangan din yan. So yun na. So, living water. Galing, di ba? Later, sino pa yung living water? Si Jesus din yun eh. Pwede salita ng Diyos, bibigay buhay. Ito na naman yung banat ni woman, no? Andun pa rin siya. Parang Nicodemus, naalala niyo Nicodemus. Ganun talaga eh. Kahit ako dito, nagtuturo ako dito, inaabot ko kayo na ano kayo nalalaman ito. Doon kita aabutin, hindi yung ano. Pero hindi rin ako mag-stop down sa level mo na dyan na lang tayo, ha? Anong gusto nyo? Puro saya, puro laro, dyan na tayo. Hindi. Kayo yung attacking ko from that, yung kalagayan nyo na yan. Ganon din spiritual. Kaya sabi ng Panginoon, woman muna, sinabi niya na, binigyan niya na ng clue. Malaking clue yun. Sabi kung alam mo lang, ikaw pa yung manghihingi sa akin. Dahil mas mahalaga yung bit-bit ni Jesus. Yung hirap mo, iigibang kita hudyo ka. Hindi issue yun. Mababaw si woman. No? Anyway, hindi paligtas eh. Sabi dyan, ito yung banat niya nga, the woman said, Sir, bibigyan mo ako really? Saan ka kukuha ng pasandok dyan? Siyempre, di ka naman, wala kang pasandok, tinitingnan siguro. Taga sa hudyo to Wala namang pasandok. Anong ganun eh. Sir, wala kang pangsandok, wala kang pang ganun. At kung sakaling kakamain mo, hindi, malalim. So, ano napansin nyo? Earthly pa rin yung iniisip niya. Okay, ganyan po yung mga tao. Kaya, wag yung soul winning, isa sa mga, ano ba yan? Okay, perahan ba yan? Ganyan yung pa pag di ka naasaw eh. Pero wala, ganun eh. Andun pa lang sila eh. Kasi ba, tatagayan ka pa, aasarin ka pa, iba. Sinungaling pa, harap-harapan, busy ako eh. Kaya mag-soul winner ka, matibay-tibay ka dapat eh. Hindi yung tipong papaasar ka. Iba naman sa atin, pansinin nyo rin to. Huwag papaasar. Intindihin nyo kung nasan sila. Amen? Wala eh, makamundo, makalupa. From whence daw, pero nakuha niya yung term, living water. Nakuha niya. So, another lesson, huwag kayong mapapagod. Amen? Makukuha nila yan. Iba yung salita natin eh. Pansinin nyo. Kaya sa mga preacher pa lang, nasusukat na agad niya. Kaya natawa kay Stephen, siya pa yung nag-point out sa akin eh. Sige nga, pumunta kami doon. Alam mo agad yung iba yung tabas ng dila ng mga Ewan ko doon. Anyway. So, ayan. So, nakuha ng babae yung living water. Ba't di niya pa, dapat naisip niya na hindi yung tinutukoy, ibang bagay tinutukoy ni Jesus, di ba? Pero hindi, mabagal slow. So ito pa, ayan, may prejudice talaga siya Art thou greater than our father Jacob? So alam niya rin yung history nila, no? Kaya dapat lalong tayo yung alam natin yung history natin. Kasi naalala ko na naman yung nagtanong kay Jesus, di ba? Nung nagdududa sa kanya. Nung dito lang, sa chapter 1, di ba? Sabi si Philip ba yun? Meron bang mabuti sa Nazareth? Hindi niya alam. Sumegway lang si Jesus doon, Joseph sa Nazareth. Pero actually, sa Bethlehem sila, di ba? Taga Bethlehem sila. So, umalis sila doon, Egypt, and then pabalik sa sila. Punta sila Nazareth. Nakita niyo, so may mga tao ang banat, kala mo may alam. Meron naman.
Kaso hindi lahat nila alam. Hindi nila alam lahat ng dapat nilang malaman. Katulad dito. Okay? So kaya, sinasabi niya, tatay namin si Jacob mas magaling ka pa yung Jacob. Jesus yung kausap mo no? Hindi niya alam Which gave us the well and drank thereof himself. Matindi tong well na to. Hindi yan basta-basta. Jacob gumawa niyan. Siya mismo uminom dyan. Hindi lang siya, mga anak niya at mga cattle. By the way, bakit pinagmamalaki ni ano yan? Kasi nga, party pa rin sila sa Maria. Ano pa rin nila yan? Tatay pa rin nila yan. Okay? So, sana nakakuha niyo yung ano ko. Si Jesus, ano lang, kalmado lang. alam niya yung totoo Ganun din kayo. Kaya minsan, nahihirapan din ako mag-ano sa inyo pag, siyempre, nakikita ko, sumusunod na kayo, medyo natuto. Pero, may mga banat minsan kayo din, may kailangan pa itong marami pang kailangan kainin. Okay lang din yun. Pero si Jesus, ano lang siya kalmado lang. Hindi niya pinapatulan, yun ang gusto ko sabihin, Hindi niya papatulan yung kamang ng ibang tao, kababawan. Kasi inintindi niya nga, ganun pa lang sila Ito yung sinabi ni Jesus. Jesus answered and said unto her, How dare you? Ganun ba? Mas magaling ako. Hindi. Doon pa rin siya sa topic niya. Nakita niyo yun? So, inabot niya yung ano niya. Okay, yung utak ng woman, andun pa rin sa tubig sa well. Kaya ngayon, ikukumpara niya na ng gusto. Iko-compare and contrast niya. Yung pinutukoy niya living water, tsaka yung literal na water na makalupa na hindi naman masama kasi talagang nauuhaw nga ako di ba? So, yan. Hindi masama yung water. Kaya sabi, okay, iba yung tinutukoy ko. Itong tubig na to, uminom ka man. Uhaw ka ulit. Pero itong dala ko, yung pwede kong bigay sa'yo, di ba? Pag itong ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Nakaiba yun, Pwede ba yun? Ano yung Coke ba yun? Uhaw ka agad pag Coke tsaka juice. Sprite daw, ano yung motto nila? Quench your thirst. And then you're thirsty again. Ganun yan, kasi soft drinks, nakakauhaw yan, matamis Whosoever drinketh this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him. Nasundan nyo ba? Obviously, talinhaga ito na may mahalalim na kahulugan. May tinutukoy siya, hindi basta-basta ito katulad ng tubig. Kasi nga, hindi nauubos. Bakit? Kasi spiritual to Hindi ito yung tipong nauubusan ka talaga, So, ano ba yun? A well of water. Yung water, magiging well of water. Dadami, hindi mauubos. At pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Kasi nga, yung mismong ininom mo, andyan na sa'yo, tapos mag-spring pa. Magiging ikaw na yung well. Anong klase ba to? Unto everlasting life. So, define na natin, Baka magkaroon ng kalituhan kasi. Obviously, isa na pansin ko sa mga kulto tsaka sa mga palabida kasi itong mga to, kaya iwasan nyo po yan. Lagi ko sasabi sa inyo, pag bagay na patungkol sa Diyos, nakakaya dyan magkamali. Amen? So tayo, hindi tayo nakipag-away, pero pinupo na rin natin, alam namang hindi. So, huwag kang papauso ng ibig sabihin lang yan, basta yung salita daw ng Diyos, o yung bibigay niya sa'yo, bibigay ng buhay, tapos di ka na maiuhaw, I believe, pwedeng Holy Spirit o yung Word of God. Tama ba? Kasi pag naligtas ka, later naman yung kaligtasan, maglilingkod ka na rin at dahil, alam mong, hindi nauubos yun Pag naligtas ka, lumalago ka pa. Matulad, especially sa preaching, mga nag-preach, di ba? Mapapansin nyo naman, hindi tayong tipong dito na para tayong parot na bilang yung natin. Napansin nyo ba? Hindi bilang yung salita natin dito. Amen. Na para kang parot nga yung natin, di ba? Hindi ganun. So, yung salita ng Diyos, walang limitasyon yan. Yung katotohanan ng Diyos, nadederive mo pa nga ibang katotohanan, di ba? Sa purong katotohanan ng Diyos.
So, hindi talaga nauubos. Nakita niyo yun, at yung bagay na yun, nagbibigay ng buhay. So, yun. I'm more on that later. Sabi niya, the woman said unto him, Sir, ayan na, medyo nakuha niya na. Pero again, literal pa rin eh. Gusto ko yan ah. Okay, at least naniwala siya. Gusto ko nga rin niya. Sige, bigyan mo ako niyan. Para hindi na ako mauhaw. Tama naman. At di na ako iigib. Sino ditong pagod ng umigib? Ayan. Salamat nga, may nawasan na eh, no? Pero minsan, parang huminang, ano ngayon? Tubig? Sa inyo din? No? Humina eh. Anyway. So maganda, no? So tatawagin niya na. So bibigay na sa kanya. Humingi siya, of course, di siya pagdadabutan ng Panginoon. Ngayon, medyo may segue na naman dito, no? O sige. Tawagin mo na yung asawa mo. Ba't ganun? Another point dito, kasi babae yung niya eh. Kaya minsan pag i-share natin, maingat din tayo, di ba? Ang leader talaga ng tahanan, lalaki. Napaka-importanting bagay niyan. Sige, share ko sa'yo, tawagin mo yung asawa mong lalaki. Ang problema sa panahon natin ngayon, kung sino yung lalaki, minsan ayaw eh. Kaya minsan, tiyatsagaan na rin natin yung bata, babae, okay din yan. Pero I believe, kaya niya ginawa to, later makikita natin, di ba? Parang pinapaamin niya yung babae. Parang magpaparamdam na siya kung sino siya. Though later, sasabihin niya rin. Okay? So, ang application na naman ito. Ganun, sa soul winning din. Anong application niyan? Yun, nabanggit ko na, no? So, yung importante, ganun. So, ayaw natin pupunta tayo doon. Anak lang yung kakusapin natin. So, ganda pamilya na agad. Kung may tatay, tatay agad. Yun ang number 1. Pero number 2, yung sinasabi nagpaparamdam siya dito na siya nga yung Messiah. Ganun din tayo. Hindi ka rin takot na parang gusto mo lang kausapin yung sabihin nating minsan parang ganun tayo eh, no? Tinatanggihan tayo ng iba. But anyway, kaya I believe, maparamdam siya dito. Alam niya na to eh. Alam niya na yun nga. Kasi sabihin niya maya eh. Ano to? Tawagin mo yung asawa mo. Naku, wala po akong asawa. So, iba yung walang asawa, iba yung may kabit. Yan. Kaya sabi dito, Thou hast well said, I have no husband. For thou hast 5 husbands. Sa Tagalog ay maraming. By the way, may patawa dito eh. Gusto ko lang i-share din sa inyo. Ako kung naalala niyo yan. Anong verse to? John 4:18. Meron daw mag-asawa, magpakasal sila. Nag-invite sila na, alam niyo na, mga atin sa kasal. Kasal na sila, nabalitaan ng kaibigan nila na kinasal na pala kayo. So, binati. Anong panahon na yun, wala pang text. Alala niyo ba yun? So, meron lang, telegrama. Alam niyo ba yun? Alam niyo telegrama, hindi niyo na alam eh, no? Sulat lang yun. Sasabihin, ito pala yung padala mo sa kanya, ganito ha. Isulat mo papadala po yun, itatype, and then papadala sa yung letter. Yan. Kaso ito yung pinadala. Naalala niyo ba ako na, nagpakasal, nag-asama na sila, kaibigan niya si Christian, ay, padala ko ng telegrama si kaso babae pala yung kaibigan. Kunwari, nag-asawa si Sandra, papadalan siya ng letter ni Julia. Dahil mga Kristiyano sila, at ang telegrama, napakamahal yung, hindi niya na alam yun eh, no? Kaya sinabi lang niya, limitado lang, parang Kaya sige, ito po yung message ko. Congratulations in your marriage. 1 John 4:18. Ganun lang. Okay? 1 John 4:18. Diyan na tayo ng konti ngayon, ha? Okay, basa niyo dyan. Ganda, di ba? Hindi niya na sinulat lahat yan kasi mahal eh. So, nilagay niya lang 1 John 4:18.
Okay na? Ang problema, alam mo na, nagkamali. Kaya ngayon, na nakarating sa kay Sandra, John 4:18. Walang first. Hindi rin siguro Kristiyano yung ano. Kala niya pareho lang yung John tsaka first John. Ayun, nakarating sa kanya. Matawa lang yan. Pero, kaya ang lesson doon, pagdating sa Bible, napaka-importante. Detalye, amen? Naalala ko lang. Hindi kayo natawa. Ayan, so yan. Ang ganda ng equivalent no? Ito pala yun, no? For thou hast, ang saklap niyan, di ba? So, sa panahon natin, may mga ganyan Huwag niyo mahayaan kayo maging ganyan, ha? Hirap niyan. Bakit palit-palit yung asawa? Hindi yan maganda, ha? Kaya siya iniiwanan. Maraming dahilan negative yun. Anyway, he whom thou hast is not thy husband. May kasama, pero hindi asawa. So, paano ginagawa ni Jesus dito? Yan, nagpaparamdam siya na siya nga yung Messiah. Kasi hindi dumayo ka lang dito. Alam mo yung pati bilang. Diba? Unless nag-a-advertise siya. Anyway, kaya sabi dito, the woman said to her, Sir, I perceive that thou art a prophet. So, lesson. Ganun din tayo, hindi tayo nagpapa-impress. Pero minsan, pag sa analysis natin sa Bible, kaya lagi sa inyo, that maaari, soul winner ka, hindi mababaw na gawain yan. Gusto mo mapunta sa langit, and dami ng tinanim ng kalaban ngayon. So, ang isang pwede mong gawin, hindi lang pa-impress, pero parang ganun. Alam ko yung sinasabi ko. Diba, yun ang gusto nating makita at maramdaman nila. Kasi yun ang totoo. Hindi pa-impress lang. Mas baka mag-share ka dyan na medyo esoteric knowledge. Wala namang kinalaman. Huwag naman ganun din. Ayan? May kinig ba kayo? Kaya exciting ang soul winning. Napaka. So ngayon, ayun, malalaman ba sa mukha lang yan? Sabi nung pelikula, oo daw Hindi, OA naman yun. Alam niyo ba yan si Sherlock Holmes? Tinitingnan lang, ay may dating asawa to kasi merong alam niya yan, ba? Dati ka may asawa, no? Tinanggal mo. May mga clue. Pero ito mahirap no? Anyway. So ito na, babanat na naman yung babae. May mga aral dito So our fathers worship in this mountain. Bumabalik siya sa kanina Kasi meron talagang divide. Samaritan against the Jews against Samaritan, nagpapagalingan yan. Kami yung tama, later pati bundok. Saan ba tayo dapat? Sa bundok, sa ganyan. Alam niyo yung Islam, ganun Lahat ng mga kulto mahilig sa ganyan, alam niyo ba yun? Mga obsessed sa lugar. Kaya nagpapatayan sila doon sa Jerusalem Ay, wala tayong pakialam doon Wala tayong pakialam sa lugar, di ba? Isip ba, may Mecca, holy place. May Mecca, may Medina, mga holy place na mga yan. Ha? Ano man yan? So, bumabanat na naman yung babae. Our fathers worship in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Kami dito, sabi ng mga tatay namin, kayo naman, dapat doon. Hindi pa siya natapos, sagot na naman si Jesus, kasi again, ini-steer niya Ano pinag-iisip na naman, pinagsasabi nito, hindi naman pagpapagalingan sa'yo. Ganun tayo dapat pag soul winning. Pag medyo binanatan ka lang, kayo ba? Kayo ba yung ano bang pangalan ng church nyo? Ganun agad. Hindi mo kailangan sakyan nyo. Mo, ligtas ka ba? Paano mo nasabi? Kasi hindi magsisinungaling yun. Sabi nga sa Bible, by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Hindi nyo ba yun? Salita lang. Pag yung iba ayaw ng sumagot, gano'n na rin yun. Ba't yung mo sumagot? Kaya sabi ng Panginoon, okay.
Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet in Jerusalem worship the Father. Napansin niyo yun? Medyo believe siya sa tatay niya, sa kanila ninuno, at saka kung anong, hindi na sinabi ko anong bundok to eh. Anong paborito niyang bundok sa Jerusalem? Olive. Yung Mount Olive. Saan yung ano, yung curse? Anong mountain yun? Golgotha. Dalawa, di ba? Nakakalimutan niyo agad. Gerizim. Yun yung blessing. Saan yung curse? Kalimutan ko rin eh. Letter E? Evil. Yan, evil. Wala yung bundok-bundok dun eh. Hanggang ngayon po nagtatalo sila, hindi naman dapat yung temple dyan, dapat dito eh. Ang babaw. Kaya ang ganda ng balita naman ng Panginoon dito, okay, ganito hindi dyan, hindi rin dito. Amen. Dito tayo sa bundok, ano bundok? Itong mga dito lang, may mga ano din, di ba? Yung Mount Banahaw, Mount Ewan. Ang daming, basta mga kulto, ganun. Mga superstition. Yan. So, kaya, papasok tayo sa ating topic, no? Hindi kahit sa Jerusalem, kinanta natin Zion, yun pala yung Zion, ha? Zion, Mountain, Jerusalem, yun din yun. Kasi pabundok po yan, eh. Yun yung lumang tawag sa Jerusalem, Zion. So iba, pupunta pa doon para lang mag-worship. Parang pag mataas kasi, malapit ka sa Diyos, di ba? Ang galing, di ba? Mababaw yun kasi ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Amen. Pero magandang illustration minsan yung mataas, di ba? Glory to Him in the highest. No? Talaga nung mataas. Pero nililinaw ni Jesus, wala sa bundok, wala dito. Ye worship, ito merong medyo paglilinaw din. No? Ye worship, ye know not what. Kasi nga, pag again, minsan importante din yung detalye. Hindi natin ipapantay ko na yung Catholic. Sabihin niya, pareho lang naman tayo may Jesus at may Bible. Di ba? So minsan gusto mo mag-agree kasi may tama naman, kaso hindi pa rin. Kita niyo? So yung sinasabi lang niya, bira kayo, matagal na kayo nasakop eh. Ito yung history nyo. Paano kayo magiging tama? Hinalo kayo sa mga pagano. May konting tama, may maraming mali. Kaya binabanggit niya, hindi niya naman alam sinasabi niyo eh. We know what we worship. For salvation of the Jews. Is of the Jews. Sa amin yan eh. Okay? Paliwanag ko na naman yung medyo delikado dito. Iba naman, sabihin dito, ito muna, yung mga Hudyo talaga bida eh. Kasi sabi ni Jesus, di ba? Pero ang context lang yan, talagang kung ikukumpara mo yung mga Hudyo sa Israel, lalo sa Maria, kung sila lang kumpara mo, yes, mas lamang ang mga Hudyo. Kasi nga, after nasakop yung North, Israel, ang tagal pang nanatili, nagtapat pa sila, doon pa yung mga maayos na king, Hezekiah, Josiah, di ba? Nung nasakop sila, nagbalik sila, gano'n na naman sa Jerusalem na naman. Itong mga 10 tribes, wala na talaga yun. So in a way, pag kukumpara mo, talagang mas may alam yung mga Hudyo. Yun lang yun. Okay, huwag mo ilalagay doon sa iba na, sa Hudyo talaga. Hudyo ka ba? Okay, yung mapaloko sa gano'n. Amen? Sana nakuha niyo, mabilis lang kasi marami-rami pa to eh. So hindi na dyan sa mountain, hindi na dyan, hindi na sa lahi. Imagine mo, lahi ka, pinanganak ka lang Hudyo, mas magaling ka na agad. Hindi ganun. Kaya sasabihin niya dito, but the hour cometh, may darating na panahon. Kailan yun? Ngayon na. Ang galing na ng Panginoon eh. Pero kasi, ibig sabihin, may mga panahon na kayo ba? Habang nag-solving tayo, sinasabi natin, kailan ka naligtas? Kailan ka nag-anak ng Diyos? Kailan ka nag-anak ng Diyos? Napaka-importante po niya sa panahon natin ngayon. Kasi nga, iba, yung kahit sinabi mo na kanina na hindi lahat anak ng Diyos, andun pa rin sa utak na nananatili. Kaya kung anak ka ng Diyos ngayon, hindi lahat ng tao ng Diyos, pero tinanggap si Jesus, doon ka pala nag-anak ng Diyos. Tapos tatanong mo ngayon, anak ka na ba ng Diyos? Kailan? Okay? Kasi mahirap tanggalin po yung prejudice at mga ideas na false teaching na tinanim sa mga tao. Okay?
Kaya ngayon, gusto ko sabihin doon, may time na naligtas ka, may time ka naging anak ng Diyos. Kailangan mo aminin yun. Hindi yun ba kasi ina-assume na lang, lahat tayo anak ng Diyos. Una, hindi totoo. Pangalawa, yun nga, may assumption ka doon na mali, presumption. Kaya ang Diyos, may panahon talaga na maliligtas ka. Hindi yung nagkataon lang, okay? Kaya I believe ganito yung banat niya eh. Darating yung panahon, actually ngayon na, ba't nila sinabi ngayon na? Kasi nga, minsan kailangan dumaan sa buhay ng tao na maintindihan niya yung mga bagay-bagay na hindi niya assume na meron. Ganun lang gusto kong sabihin doon. Kaya basically, dadating yung panahon, at ngayon, parang pwede na. Kasi katulad nitong Samaritan woman, ngayon hindi siya ligtas, pero pwede ka na maligtas. Amen. Kaya lang kinokode din natin yung sinabi sa Old Testament pa yun eh. Sabihin, today is the day of salvation. Kailan ka maliligtas? Bukas na lang po. Ba't bukas pa? Malabo yun. Kaya yun ang, sana nakikita niyo yung banat dito, no? Yung gusto niyang sabihin. So, darating yan, ngayon na nga, pwede na ngayon, dapat ngayon na, when the true worshipers, nakuha niya yung ano niya, drift niya dito, kanina nagkatalo sila eh, gantong kami, ganyan kayo, ganyan kami, ganyan kayo. Again, hindi pinapanganak ligtas agad eh. So, ang Diyos ngayon pala sa langit, naghihintay siya at naghahanap siya at gusto niya, yung sasamba sa kanya, hindi peke, Amen. hindi assume-assume, hindi grupo-grupo. Lagi natin nabanggit yan, hindi ako basta baptist, okay na agad. Baptist daw siya. Hindi ganun, personal yan eh. Ang hinahanap pala ng Panginoon at ng Diyos, ang naghahanap nito, gusto niya. Hindi lang basta may parada kayo, may service, at may Bible kunwari. Hindi lang ganun. Ang gusto niya yung mga tunay na mananampalataya. Amen. At paano malaman tunay na mananampalataya? Sige ka, kayo lang tunay. Hindi ikaw, pwede ka rin maging tunay. Una, maligtas ka muna. Amen. Okay, pumapasok yung idea na yun mamaya, no? Tapos na tayo sa John 3. So, ang sasamba sa kanya, yung anak niya. Paano mo higing anak? Chapter 1 naman, bilang tao ng Diyos, pero pag tumanggap kay Jesus ng palataya, doon magiging anak ng Diyos. Amen. So dito naman, ang pinasok na idea is spirit and in truth. Bakit? Paano mo sasambahin isang bagay na hindi mo nare-reach? For example, ito actually yung problema ko din sa aking ito yung panlinis ko dyan. Ang problema ko kasi ganun. Dapat na agad nakabili ako ng ganun, na naka-U. Problema, siyempre hiwalay kong binili yun. Paano yung sa swak, paano kung pasaksakan nyo ng di basta-basta. Naghahanap ako ng pang-connect. Bumili ako ng pang-connect, yung kukonek nun, wala pa rin ng pang-connect dito. Ang dami palang sukat niyan. Ang kinalaman nun. Yung ibang kulto po, ganyan ang style. Basta may Bible, okay na. Basta may church, okay na. Basta may prayer, okay na. Hindi nga sakto eh. Hindi ka nga ligtas, paano ka makaka-relate? Paano mo makakausapan ng Diyos kung hindi ka naman niya anak, walang connection, patay yung spirito mo. So ganun po yun. Kaya, paano mo sasambahin ng Ama, wala kang connection? Spirito siya. Itong mga kulto talaga, mahilig, talagang iniiba. Sinabi na nga huwag gumawa ng rebulto, gawa pa rin ng rebulto. Bawal ba? Sinabi na nga bawal eh. Hindi naman to, anito eh, si Jesus naman to, long hair. Ang kulit, di ba? Ngayon, iba, nakuha naman yan. Ng mga iglesia ng Manalo, kahit pa paano, wala silang rebulto. Yung kapilya, puro kapilya naman. Huwag nyo sabihin dito, totoo. Tingnan yung mga post nila. Hindi yan nagbibida masyado ng doktrina. Kasi nga, pakialam naman ng member nila sa doktrina. Hindi nga pinagbabasa ng Bible eh. So, ganyan po yung pansinin natin na gano'n. Hindi makakakonect yung mga yan unless maligtas muna. Kaya dito naman, si Jesus sa ibang paraan naman sinasabi niya kasi may mga lesson na tayo last time eh. Dito naman, paano mo sasambahin ng Diyos? Siya ay spirito. O dapat, spiritual din ang pag-worship. Amen? Sa akin kinakabisado sa Romans 1, ang sabi doon,
For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son. Pinaglilingkod na naman Diyos, okay yung ano mong paglilingkod sa Diyos, di ba? Linisin mo yung church, okay din yun. Pero paano mo talaga siya paglilingkudan? Eh, espiritu nga siya, nasa langit siya. Paano yun? O di espiritu mo rin, eh, paano nga yun? Yun ang aralin mo, hindi mo alam. Naiwanan ko na ba kayo? Hindi naman. Okay, so ang pagsamba sa espiritu, sa pamamagitan din ng espiritu. Ano ba yung espiritu? Wala tayong mga ano dito. Spirit of the glass. Wala yung perversion yun eh. Ito ginagawa natin, salita ng Diyos. Espiritu ng Diyos yan. Amen? Sabi ni Jesus, these things that I've spoken to you, they are spirit and they are life. Ito na yung ginagawa natin. At pansinin nyo, kasama ng spirito, hindi lang basta-basta spirito. Hindi masamang spirito, di ba? Katotohanan. Ganon ang pagsamba sa Diyos una sa lahat. Kaya maniwala kayo, mga kulto, wala. Hindi pa, umpisa pa lang, sablay na eh. Hindi tayo mayabang. Pag sinabi mo, ba't pinupula mo yung hindi nga ligtas eh. Baka sana maisipan nila yun. Sayang na sayang pinagkagawa nila. Hindi ka maawa doon. Inggit ka lang eh. Anong may inggit sa hindi ligtas? Kaya kung sasamba tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Diyos, una, ligtas ka. Yung gusto kong sabihin kanina pa, pero alam nyo na kasi yun, di ba? So, pagsamba sa tunay na Diyos, sa Espiritong Diyos, ay sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. At sinabi dyan na yung ating title, For the Father seeketh such to worship Him. Yun ang gusto niya. Hindi ka pwedeng, sabi nga nila, may kwento na naman ako natutunan eh. May kwento raw to. Imagine nyo lang, kunwari, sino bang utosan ko dito? Kunwari si Stephen. Stephen, bigyan mo ako ng malamig na tubig. Okay, ngayon, mahal na mahal ako ni Stephen. Ano tubig lang, tatay? Bigyan kita ng juice. Masarap naman yung juice, di ba? Pero gusto ko tubig. Ano yung magpapasaya sa akin? Yung juice, di ba? Hindi, yung gusto ko tubig. Kasi yun ang gusto ko eh. Hindi mo alam, di ba? Ay, gusto nyo, mainit, malamig, yan. Sinasanay ko talaga yung mga yan. Kasi mahiging tatay rin kayo, mahiging ano rin kayo. Marunong kayo dapat sumunod sa instruction. Nakikinig ba kayo? Ganun na ganun din ang Diyos. Imagine mo, Lord, sinasamba ka namin sa sarili namin paraan. Napanalig nyo na ba yun? Ang dala sinasabi nila yan, kahit papaano na gusto mo siya. Kung paano mo siya gustong sambahin, baliktad. Kung nagbabasa-basa kayo, gano'n ang sinasabi niya mga yan. Kung anong paraan niya, nabanggit ko dati kay Billy Bailam, no? Hindu ba siya? Muslim ba siya? Basta basta sambahin mo siya. Hindi gano'n. May pamantayan ng Diyos. Kung anong gusto niya, yun ang tama, sumunod ka. Hindi huwag mo baliktarin. Itong gusto ko eh. Sabi ni Stephen, kunwari, may juice dito, yung tubig andun, pero gusto ko tubig. Okay na tong juice. Hindi ako matutuwa sa kanya. Ganon din sa Diyos. Ang pagsamba na dapat meron tayo sa Kanya at i-offer sa Kanya at gawin, according sa katotohanan. Spirito niya yung nagturo sa iyo, hindi kung saang spirito. Yun lang yun, kasimple, pero inaano ko lang kasi dito tayo sa topic na to eh. Bakit nga? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Amen? Yun ang gusto niya eh. Yun ang mabiplease siya sa matutuwa. Kaya tapusin na natin. God is a spirit. Yung inulit lang, nabanggit ko na kanina, no? Spirito siya. Bakit? Sasayawan ko ang Diyos. Saan yun? Pag pinag-aralan yung katotohanan niya, doon siya natutuwa. Amen. Ako, ganun ako. Ay, nagsasalita ako dito. Iba, nag-i-amen kahit di naintindihan. Hindi ako matutuwa doon. Kaya lang sinasabi sa inyo, birthday ko, regaluhan niyo ba ako? Hindi, gawin niyo yung dapat niyong gawin. Pag nakita ko yun, tuwan-tuwa ako. Lalo pag lumalalim, tuloy-tuloy, tuturo niyo sa iba, ay tuwan-tuwa ako nun, tuwan-tuwa rin ng Diyos. Amen? Amen. So, ang Diyos ay Espiritu, paglingkuran mo sa ganung bagay. Kaya ang paglilingkod at pagpupuri sa Kanya at pagsamba ay sa Espiritu at katotohanan. Which is lagi natin nakabanggit, pero sana ngayon nakuha-kuha na natin. Tapusin na natin.
Napaganda, no? Ngayon, again, may background tong ano yung ano, meron din siyang alam. Parang mga kaibigan nating Katoliko at Muslim, ano man yan. Meron silang kahit pa paano naiintindihan about God. Susukatin mo lang kung saan, tapos tulungan mo silang, alam mo na, another level. Ganun tayo. So itong woman na to, sabi niya, I know that Messiah cometh. Okay? Alala sa Deuteronomy. At kahit nga sa Genesis, di ba? Yung sabi doon, may darating, tagapagligtas. Siya yung magliligtas sa inyo, sa inyong kasalanan. Siya yung Messiah, siya yung tagapagligtas, siya anointed, Kristo. Okay, Messiah is Hebrew, Kristo ay Greek. English, anointed one. Pareho lang po yun. Pero ang pinaka-common doon, siya nga yung hinirang. Pwedeng gano'n, di ba? Sinugo. Yan. Ng Diyos para sa atin. So, alam ni no woman yun. So, yun naman maganda dito, kahit sa Pilipinas, may mga bagay na nalaman ng ibang tao na gusto nating malaman nila. So, sumablay eh. So, aalamin mo yun kung saan. Paano malaman kung saan silang level na? Tanungin mo, gano'n lang kasimple. Diba, galang ka lang, alamin mo kung paano sila tutulungan, ano yung nalaman nila, ano yung biases nila. Nakita natin kanina, ini-steer ni Jesus sa tamang direksyon, gano'n. Tama naman eh, di ba? Kapag dumating tayo yung Messiah, sasabihin niya lahat, gano'n na gano'n talaga. So at least alam nila yung bagay na yun. Ngayon, itong mga audio, kaya pinervert nila yan eh. Ang hinahanap pa rin nila ngayon, political leader. Okay? Hindi na darating yun kasi dumating na nga eh. So, huwag nyo rin nga hayaan na mag-invento to yung mga tao na ano. Alamin mo from the scripture na yung Messiah pala sa fearing servant nga, which is nangyari na nga. Kaya ito, yung mga pwede nyo isagot, no, sabihin si Kristo ba eh, Diyos. Isa lang to, marami pang iba. Si Kristo ba eh, Diyos? Eh, yung Messiah ba Diyos? Yung tanong mo. Kasi anak ng Diyos ba, Messiah, Diyos ba siya? Ako rin sinasabi sa Psalms. Opo, o yun. So sabi, hindi naman yung sinabing siya yung Diyos eh. Sabi niya dito, Jesus said unto her, I that speaketh unto thee am He. Eh kasi iba sobrang babaw kasi nasan yung Jesus, I am Jesus and I am God. Gusto niya ganun eh. But mababaw ka kasi, pero ganun din to eh. Amen. Hinahanap mo yung Messiah, sinasabi nung kausap mo, darating yan. Ako na yun eh. Amen. O di ganun din. So anong lesson na naman sa topic natin? Ang topic natin? Anong ating worship, no? Paano mag-worship ng totoo? Ganon. Ibigay mo yung tama, no? Sabi nga, give to Him what is due. Kay Jesus, malaki yung due sa Kanya eh. Sa Kanya talaga yun. Ibigay mo sa Kanya. May huwag mong ipagdamot sa Kanya. Huwag mong kunin para sa sarili mo. Unless ikaw si Kabuloy. Ayan, buti nakakulong na. So, ang title natin, God wants true worshipers. Ngayon, alam mo na yun. Ano gagawin mo? Ako ba yun? Kung sumasamba ngayon ng tama, medyo mas may gusto mo ba siya? Amen? Kasi katulad yan, Stephen, no? Tubig, salamat, natuwa ko kay Stephen. Eh, bukas ulit gusto ko. Paano yun? May mga ganun, naglilingkod na 1 taon, 2 taon. Diba? May mga magtatapat sa kabataan, totoo naman, wala naman nang ginagawa masyado. Pag nagtrabaho na ako, di na mag-church. Ano yun? Dapat nga, mas malawak-lawak na yung pangunawa mo sa mga bagay na yun. Lalo na. Pag may pamilya ka, lalo ka dapat magtapat sa Diyos. Matakot-takot ka, nakita mo yung sarili mo, di ba? Minsan matigas ulo. Paano mo i-deal yan kung ikaw lang? Sige nga. Gawin mo to ha, kasi anak kita at ako nanay mo. Totoo naman, pero habang lumalaki na siya, paano ba yan, nay? Alam ko na, di ba? Laging merong mas mataas sa atin na dapat natin sundin. Eh paano mas matalino sa iyo anak mo na? Hindi pa yung matalino, mas may experience ka naman. Eh, kaso nga, pag di ka nagtapat sa Diyos, ang tingin sa iyo ng anak mo, eh ikaw nga, hindi ka nagtapat eh, patay. Parang mo nang inano yung ano, parang pinaya sarili mo. Kaya ang paglago po, hindi yan optional. Tuloy-tuloy yan. Kasi yun ang hinahanap ng Diyos. Imagine mo, ang Diyos ay worthy sa lahat ng
ating paglilingkod, tapos iniwanan mo siya. Tama ba yun? Sumasamba ka ba sa spirit katotohanan nun? Nilimitahan mo siya? Matanda na ako. Di, mga Bible, para sa bata lang yan. Di ba? Ganyan sinasabi ng marami. Oh, iniwala ka ba dun? So yan, alam na natin, ang Diyos pala naghahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya. Parang pwede naman yung peke, katulad ng iglesia ni Manalo, laki ng building, okay na yun. Lalo yung iba na position, ano yung mga yan? Position, iba na pagbibigay, maganda rin yan. Iba, ako nag-donate sa church, ganyan pa iba eh. Hindi talaga nagbabasa ng Bible yun. Kung sakaling mayaman kayo, turuan ko na kayo ha. Huwag ka na magmalaki. Amen? Para hindi mawala yung may reward ka niyan eh. Huwag lang ganun. Anyway, ano pa? Saan ako? Yun, so alam mo na ang Diyos ay naghahanap ng tunay na magsasamba sa Kanya, maglilingkod. Gawin mo nang ganun yung sarili mo, di ba? Bata ka ba, especially sa iba dito, alam mo na yan, huwag mo nang kakalimutan. Huwag mo ring, ay tayo, palalim tayo nung umaten nga ako doon. Nung naisip ko lagi, parang hindi ako masyadong magkakaroon ng kaibigan talaga na pastor. Kasi, alam mo na, hindi naman critical, pero ganun tayo eh. Hindi tayo yung, yan nga, medyo tinatanong ko rin yun, umiiwas agad eh. Alam mo agad eh. Kamusta pa si Mrs. Ba't di mo kasama si Mrs.? Ang 15 years na palang pastor, wala pang asawa. So, ramdam nila yun. Alam naman nila yun eh. So, again, hindi mo tayo nabibidan. Pero, still, di ba? Alam nila yun. So, ganun din tayo. The more na naglilingkod ka sa Diyos talaga, asahan mo yung medyo mahirap. Amen? Pero yun ang gusto ng Diyos. Okay lang, di ba? Yun ang gusto ng Diyos eh. Yun ang hinahanap niya, maging ganun ka. Magandaan mo sa tamang paglilingkod. Ha? Meron pa rin po mga Kristiyano na ganun. Pag medyo napapagod-pagod na. Ang tagal ko na naglilingkod sa Diyos, babawang ko na lang to. Basta mayaman, okay na yun. Basta malaki. Mas madali kasi yan eh. Ang hirap talaga mag-pray ng tao. Kaya nang ayaw ng kain soul winning, napakahirap niyan. Kaya matagal na give up yung iba dyan. Hindi tayo gano'n, amen? Amen. I-purpose mo sa puso mo, yun ang gusto ng Diyos, maligtas sila. Anong gagawin mo? Ang hirap eh, di mag-aral ka pa. Hindi mahirap ang mahirap, pag-aral ka. Matibay ka. Huwag ka rin pipili kasi ng desisyon sa buhay ng papahina sa'yo. Amen? Hindi na mapansin ko sa iba. Kaya hindi katulad niya, kunwari, marami kang kaibigan. Alam mo may compromise, hindi mo pinapansin. Tapos 10 years na kayo magkaibigan, saka mo pa siya hindi na. Malabo na yun. Kaya may mga ganun din sa pag-aasawa. Of course, lagi naman yan, pagkakaibigan, trabaho, di ba? May tinuturuan tayo dito, sinabi huwag kang kukuha ng trabaho na may pasok ng Sunday, at least ganun pa rin. Ako, parang wala natutunan yun. Ayun, so sana nakakilala natin ng lubos ang Panginoon. Ganun siya, hindi siya yung passive. Ano yung passive? Okay na maglingkod o hindi, anak ko naman yan eh. Minsan ganun ako sa bunso ko. Pero kahit bunso ko yan, minsan may expectation ka eh, bata, di ba? Pero at least sumunod ka naman, di ba? Pag sinabi kong lapit dito, lapit. Hindi ka nagtatrabaho, kahit tulog ka na nga, di ba? Pero habang lumalaki, may expectation tayo dyan. Amen? Magsaing ka naman, magbuhat ka naman ito. O, ganun din bilang anak ng Diyos. Huwag kayong magugulat. Huwag kayong, paglaki ko dyan, tays ako dyan, malaki. Ano ngayon? Pinagpala ka na eh. Bibilangan pa tayo. Ngayon, tsaka masarap yun, yung tagal mo naglilingkod sa Diyos. So, hindi mo kailangan ganun agad eh. Kung kaya mo. Amen? So, sana nakilala natin ng Panginoon ngayong gabi. Amen? Lalo pa. Gusto niya yun. Ni-expect niya yun. Hindi siya
Okay lang kahit ano, basta mahal kita. Ganun yung mga preaching na yun. Walang lumalago. Sila rin kasi bolero lang, no? So, sana ganun tayo, no? Maglingkod tayo, spirit katotohanan, tama, hanggat kaya natin, the best that we have can give. And give your best, sabi nga sa kanta. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Very common. Sana may mga natutunan pa rin kami. Makalali pa nito yung mga style nyo, estilo nyo, Lord. Yung mga banat nyo, Lord. Kaparaanan nyo, I pray na intindihan namin bawat salita. Mahiwatig, Panginoon. I pray na kayo po yung maggagabay sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa 8 years, Panginoon. I pray na kayo po yung tuloy pa rin, no compromise. Maglilingkod pa rin sa inyo, Panginoon. Tamang decision making, Panginoon. Maghintay lang kami, magtiwala. Kayo po magpala sa bawat isa. Kayo po malalati. In Jesus' name we pray. Amen.